Medyo malambot na yung rear shock natin. So ito, tanggal na isa. So, inshallah matapos to ngayon. Sobrang lambot na eh. So tanggal niya na yung pangalawa. Mashallah, tabarakallah. Natin ko na si Mrs. dito sa laundry. And ako naman, didiretso na ng Novaliches sa Siete Carwas nila Fatima at Adam. So, and inshallah makarating tayo ng maayos at ligtas. Dalahin ko kay Allah na nabigyan tayo ng malinaw, talas ng pakiramdam sa pagmamaneho. Gayon din naman yung mga makakasabay natin sa kalsada. Linggo ngayon, and may gusto kong share sa inyo, no? Medyo matagal-tagal tayo hindi nag-vlog. So, tulad ng nakita nyo kanina, sa opening video natin ay nagpagawa tayo ng ating front shock and rear shock. Pero gusto ko yung share sa inyo ang ating nararamdaman sa ngayon patungkol sa ating pinagawa. Siyempre, hindi ko agad to blinag, no? Kasi gusto ko ma-experience talaga muna, maramdaman muna kung ano ba yung naging improvement. So far, masasabi ko okay. Pero anong gusto ko i-share? Hindi lahat ng shop na may pangalan tapos mahal, maningil, sila lang yung magaling. So dito maraming shop dyan magaling gumawa, and kahit ordinary lang sa gilid-gilid, for sure sa experience, diba, natutunan na nila yan. Kaya lang siyempre yung proper tools, yung iba wala talaga, iba pukpok lang, sungkit-sungkit lang. Unlike dito sa pinagawa natin, nakita ng mata ko malinaw, proper tools ang ginamit talaga, and walang persahan. So anong gusto ko i-share dito sa Pop Shock Attack Manila, sa may Del Monte yung shop nila. And sabi ko maganda, magaling yung serbisyo. Ang kagandahan, una ko kasing pinagawa itong front shock natin kasi gusto ko talagang matesting. Dahil nagkaroon tayo ng chance na magpagawa sa isang sikat na pagawaan ng suspension. Hindi ko na i-mention name nila, pero sa mga nakapanood sa YouTube, alam nila yan kung saan yan. Okay yung gawa. Kaya lang, ang presyo po ay hindi pang masa. Talagang sa taong may pera po, mayaman. Hindi siya pang masa. At kung wala ka talagang budget, matipid ka, hindi ka para dun sa lugar na yun. Hindi ka welcome, ka nga. Kailangan mo mag-ipon. Dahil durog ka talaga pag doon ka nagpagawa. Pero masasabi ko talagang kalidad naman, maayos. Supposed to be inabot din ng 1 year yung front shock natin bago ko ulit naramdaman yung yung medyo parang nagiging matagtag na, wala nang play yung shock natin. Yun, at nagpapalit tayo ng inner spring doon, mas mahaba. So far, dahil naramdaman na natin, tapos nag-iisip akong paggawa yung rear shock ko talaga. Yung ang problema ko yung likod, dahil matagal na noon, magpa 5 years na. So ramdam ko na rin talaga na nagbago na yung bounce nung rear shock ng ADB natin. So hindi ko maisip kung saan ko papagawa. Tinanong ko ulit doon sa pinagawaan ko una sa isang mamahaling shop. Hindi sila gumagawa ng rear shock yung may mga baso. Ang suggest nila, meron silang ino-offer na shock na promote nila na yun daw yung guaranteed maganda, ganito. So sa madaling salita, hindi sila gumagawa ng rear shock lalo na pag dibaso. And naghanap tayo ng ibang shop. So nakita natin tong Pop Shock Attack.
And una, nagdududa tayo syempre, 'di ba? Kasi nga dahil dun sa advice nung shop na alam natin may pangalan pagdating sa paggawa ng suspension. So nag-aalangan ako. So matagal-tagal ako talagang nagbantay, nagmasid, nagbasa-basa ng mga comment dun sa shop ng Pop Shock Attack. Meron yan sa may tinatawag sa may papuntang Batasan, meron sila doon, yung main ata nila yon. Tapos mas marami pa nga shop to itong Pop Shock Attack. So sa madaling salita, parang no choice ako ganun ba? Kasi nga parang hindi ka komportable. Kasi ako ang taong parang sayang yung pera pag nagpagawa ako, tapos hindi naman ako masasayan, di ba? So nag-decide ako na pagawa ko muna yung front shock. Total meron na rin ako nararamdaman. At least mura-mura nasa isip ko. So pinagawa natin yung front shock, tapos hindi ako nag-excite unlike dun sa unang paggawa ko dun sa isang sikat na paggawaan. Sumisigaw ako pa uwi kasi ramdam ko talaga yung pagbabago. And pero dito nung nagpagawa ko sa Pop Shock Attack, para hindi naman overkill na yung feeling mo, di ba, nagbago. So sabi ko, pakiramdaman ko muna at least 1 week kung magbabago, kasi minsan yung sa anak ko nagpagawa sa gilid-gilid 2 days lang tumigas na ulit yung shock, iba na ulit yung play. Pero dito 1 week, habang tumatagal parang mas nararamdaman mo na mas nagiging templado na kasi nagamit mo na, so hanggang ngayon okay na okay yung front shock natin, masasabi ko. So nung maramdaman ko na okay yung gawa nila, pareho lang nung dun sa mamahaling paghawaan. So nag-decide na ako, sabi ko paggawa ko na yan rear shock ko, sabi ko bismillah, ako yung nagsisimula sa ngalan ng Diyos. So nag-decide ako na paggawa na rin to kasi nga medyo hindi na komportable i-drive ang ating shock sa likod, lalo na pag may angkas ka, sumasayaw talaga So madaling salita na paggawa natin, and may customer nga ako rito sa car wash namin, sabi nako hindi daw maganda yung feedback lalo na sa rear shock, pero na-experience ko na sa harap nga. So sabi ko, sige, subukan natin. Hindi mo malalaman ng isang bagay pag hindi mo sinubukan. So pinagawa ko yung rear shock, madaling salita, natapos. So ganun din, actually pinakita naman sa akin na may rebound na yung shock natin. Tapos nung maikabit ulit, pinakita nung sineldak yung puwitan ng motor natin, nakita ko yung unti-unting pag-play ng shock natin, So 1 week ito, almost mag 2 weeks na, 3 weeks, 3 weeks siguro. Hanggang ngayon ramdam ko na maganda. So para sa akin, mahirap makinig din sa iba, lalo't hindi mo na experience. So hindi tayo sponsor nitong Pop Shock Attack, nagbayad tayo rito. Sa madaling salita ay masasabi ko na okay ang Pop Shock Attack. Of course hindi naman lahat siguro ng gawa ay nagiging maayos, may time siguro na hindi talaga sumang-ayon. At ang kagandahan dito sa Pop Shock Attack, meron kang 7 days para, for example, kagaya nitong ball race, nagpapalit din ako sa kanila. Meron kang 7 days para patimpla yung manubela mo kung hindi ka komportable dun sa unang gawa nila, kung maluwag ba or kailangan higpitan. Meron kang 7 days para pagawa yun. At ito yung pinaka the best, nagpagawa tayo ng shock dun sa isang sikat na pagawaan, 7 days lang para pakiramdaman mo kung magkakaroon ng damage. Unlike dito sa Pop Shock Attack, meron kang 6 months. So kung ano mang problema, nagkaroon ng tagas, oil seal, so pag binalik mo na within 6 months, ang babayaran mo na lang siguro yung langis, or yung oil, pero yung labor wala na for 6 months, di ba? Ganun din vice versa sa likod. So ibig sabihin, nagbigay sila ng warranty na 6 months, sigurado sila sa gawa nila na matibay, maganda ang serbisyo, kasi hindi ka magbibigay ng ganun ang haba ng panahon.
So para sa akin, mga kaibigan, try nyo magpagawa dito. Mura na, kalidad pa, tapos proper tools ang gamit nila. And kung maselang ka sa inyong pairings, sabihan mo lang sila na double, ingat sa pairings. Sasapayan talaga nila yan ng mabuti. So yun lang ang gusto ko i-share. Kasi sabi ko, garantisado maganda yung trabaho sa Pop Shack Attack Manila, or either sa ibang branch sila siguro. Dahil siyempre pag nag-franchise ka or meron kang nilabas mo yan, so hindi mo pwedeng pabayaan yung mga mekaniko mo lang ng ganun-ganun lang. So kaya sa muli, sana makatulong tong video na to sa mga tao naghahanap ng paggawa ng shock ng kanilang mga motor. So, nandito na lang. Bakbak na!